Si Saichi ang pinakamasamang estudyante sa klase, ang batang hindi gusto ng lahat dahil sa kanyang malas. Kahit anong gawin niya, palaging pumapalpak. Pero isang araw, nagdesisyon ang mga Diyos na baguhin ang takbo ng kanyang buhay. Binigyan siya ng napakalakas na kapangyarihan at dinala siya sa isang bagong mundo. Dito, naging pinakamalakas si Saichi. Sa tulong ng kanyang bagong lakas, hindi lang siya nagkamit ng respeto, kundi nakuha rin niya ang atensyon ng maraming magagandang babae, pati ng mga diyosa. Ngayon, pag-usapan naman natin si Saichi. Sa simula ng kanyang kwento, si Saichi ay isang simpleng binata na palaging binubuli at minamaliit. Napakahirap ng buhay niya, pero nagbago ang lahat nang biglang mag-anunsyo ang Diyos ng mundo. Sinabi ng Diyos na ililipat ang lahat ng tao sa isang bagong mundo at bibigyan sila ng kanya-kanyang kapangyarihan para mabuhay. Lahat ay nabigyan ng kapangyarihan maliban kay Saichi. Naiwan siya, pinagtawanan at naging tampulan ng biro. Pero nang akala niya ay wala na siyang pag-asa, binigyan siya ng Diyos ng espesyal na kakayahan. Isang bihirang kakayahan na mag-aaktibo kapag kinain niya ang isang misteryosong prutas. Ang kakayahang ito ang magpapabago sa kanya, gagawing napakagwapo, at itutulak siyang magpakasal sa isang diyosa. Sa wakas, mukhang sinuswerte na siya. Pagdating ni Saichi sa bagong mundo, hindi naging madali ang lahat. 5 araw siyang walang pagkain o inumin. Gutom na siya at halos sumuko na. Sa gitna ng kanyang paghihirap, may lumitaw na isang maliit na bulit. Dahil sa sobrang gutom, sinubukan niya itong hulihin. Pero bago pa man niya magawa, may bagay na tumama sa ulo niya. Doon niya napansin ang isang kakaibang prutas sa lupa. Ang prutas ay tinatawag na Fruit of Illusion, ayon sa boses na biglang nagsalita sa isip niya. Pinagdudahan niya ito, iniisip na baka isang patibong. Pero dahil sa sobrang gutom, kinain niya ito. Napakapait ng lasa kaya idinura niya, ngunit dito nagsimula ang lahat. Inanunsyo ng boses sa isip niya na na-activate na ang epekto ng prutas. Natakot si Saichi, inisip na baka mamamatay na siya. Pero wala namang nangyari sa una. Paglingon niya, may nakita siyang kakaiba, isang unggoy na sumasayaw sa malapit. Nang tignan niya ang level ng unggoy, laking gulat niya, isang level 120 na nilalang. Dahil dito, napagtanto ni Saichi ang halaga ng prutas. Kinuha niya ang lahat ng natitirang prutas at nadiskubre na ang isa sa mga ito ay ang pinakamakapangyarihang recovery potion sa buong mundo. Hawak ang potion na yon, alam niyang magsisimula na ang kanyang bagong paglalakbay, at sa pagkakataong ito, hindi na siya papayag na maagrabyado ulit. Samantala, nagtipon-tipon ang mga kaibigan ni Saichi, nagtataka kung saan siya napunta. Si Mandu naman, walang pakialam. Isang buong linggo niyang inubos ang pagkain ng mga prutas, hanggang isa na lang ang natira. Nang kainin niya ang huling prutas, biglang may boses na nagsabi na na-activate na ang kanyang kapangyarihan. Pero bago siya makapagdiwang, bumalik ang unggoy para nakawin ang pagkain niya. Inatake siya nito habang sinusubukan niyang makabawi. Sinubukan niyang uminom ng nectar para lumakas, pero muling itinulak siya ng unggoy. Habang papatay na siya, aksidenteng natamaan ng dumi mula sa katawan niya ang unggoy, dahilan para mamatay ito. Isang libro at taser ang bumagsak mula sa unggoy, kaya kinuha ito ni Saichi. Biglang may boses na nagsabi na magsisimula na ang kanyang ebolusyon. Pagkagising niya, nagulat si Saichi nang makita ang kanyang manipis at nagbagong katawan, pero ramdam pa rin niya ang sakit mula sa pagbago ng kanyang mga buto. Sabi ng boses, nadagdagan ng 1,000 ang kanyang kakayahan, kaya naging napakalakas niya. Sa 10 posibleng ebolusyon, isa pa lang ang natapos niya. Gayunpaman, kahit napatay niya ang unggoy, nananatili ang kanyang level sa isa. Desidido siyang lumakas pa, nagpasya si Saichi na maghanap ng mga level 300 na halimaw. Ginamit niya ang kanyang bagong super bilis at ang espesyal na Gildun Kick para talunin ang marami sa kanila, pero kahit ganoon, hindi tumataas ang kanyang level. Dahil dito, nagdesisyon siyang mag-ipon ng kayamanan. Sa kanyang paglalakbay, nakakuha siya ng mga bihirang kakayahan at maging ng mga legendary treasures. Isang araw, nabasa niya ang tungkol sa Story of the Wolves, na nag-trigger ng isa pang yugto ng kanyang ebolusyon. Matapos ang 1 linggo ng panghuhuli ng mga halimaw, isang ebolusyon na lang ang natitira, pero bago siya makabawi, napapalibutan siya ng grupo ng mga unggoy. Ang kanilang leader, isang malaking pulang unggoy, ay hinamon siya sa laban. Sinubukan ni Saichi tumanggi, pero tinawag siya ng unggoy na pangit at sinimulan ang laban.
Tiningnan ni Saichi ang level ng pulang unggoy, 700. Inatake siya ng pulang unggoy gamit ang higanting kamao nito, pero naiwasan ito ni Saichi gamit ang kanyang bilis. Nagulat ang pulang unggoy, si Saichi ang unang nakaligtas sa unang atake nito. Sa sobrang tuwa, nagsimulang humanga ang unggoy kay Saichi. Nagpatuloy ang laban. Sinubukan ni Saichi na umatake, pero biglang nawala ang pulang unggoy at sinipa siya ng napakalakas, dahilan para mapalipad siya sa gubat. Halos talunin na siya, pero nanatili siyang buhay gamit ang huling natitirang lakas. Nang akala niyang matatapos na siya, biglang huminto ang pulang unggoy. Sa kanyang pagkabigla, ipinakilala nito ang sarili bilang Shreya. Litong-lito si Saichi at tinanong kung bakit parang pangalan ng magandang babae ang pangalan nito. Lalo siyang nagulat nang sabihin ni Shreya na nahulog ang loob nito sa kanya. Sinubukan pa rin ni Saichi na atakihin siya, pero tumalon si Shreya papunta sa langit at muling umatake. Sa sandaling iyon, nagpasya si Saichi na gamitin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan sa unang pagkakataon. Inihanda niya ang kanyang pinakamalakas na atake, pero biglang nabuhusan siya ng tubig. Habang ginagawa ni Shreya ang kakaibang spell nito, naalala ni Saichi ang mga panahong binubuli siya sa paaralan at tinawag siyang baboy. Napulo siya ng determinasyon. Habang papalapit ang huling atake ni Shreya, inunat ni Saichi ang kanyang mga braso at gumamit ng isang makapangyarihang kakayahan, isang amoy na nagpahinto kay Shreya. Bigla, sinabi ni Shreya na gusto niyang pakasalan si Saichi. Nagulat at nalito si Saichi, hindi makapaniwala kung paano nauwi sa ganito ang mga pangyayari. Dinala ni Shreya si Saichi sa bahay nito at pinakain siya, pero nag-atubili siya. Sinubukan niyang ipaliwanag na tao siya at hindi pwedeng pakasalan ang isang unggoy. Ngunit napakasarap ng pagkain na halos makalimutan niya ang lahat ng sinabi niya. Naisip pa niya kung maaaring maging mabuting asawa si Shreya. Sa kabila nito, pabiro niyang sinabi na mas mabuting magpakasal si Shreya sa isang gorilya. Tumanggi si Shreya at iginiit na si Saichi ang pakasalan niya. Matapos ang isang linggong pagkakulong kay Shreya, nagsimulang mag-isip si Saichi kung paano siya makakatakas. Naalala niyang may lugar siya na pwedeng takasan. Habang nag-iisip, pumasok si Shreya at sinabi na walang Indian na babae ang magdadate sa kanya dahil sobrang pangit siya, kaya mas mabuti pa raw kung makipag-date siya sa unggoy. Pagkalipas ng ilang sandali, mukhang gumana ang plano ni Saichi dahil abala si Shreya. Bigla, isang malaking halimaw na gagamba ang dumating at handang patayin siya. Nakita ito ni Shreya at tinamaan ang gagamba, itinulak ito ng malakas. Tinanong ni Shreya si Saichi kung okay lang siya, at doon niya napagtanto na talagang may malasakit siya sa kanya. Nag-aalala si Shreya, ngunit hindi pa rin niya gustong pakasalan siya. Patuloy na itinatanggi ni Saichi ito dahil magkaibang uri sila. Samantala, isang kalansay ang nakaupo malapit sa kanila, iniisip kung paano niya nawala ang pananampalataya sa mga tao at isinumpa ang buong mundo. Nais niyang may magligtas sa kanya mula sa dilim. Ginugol ni Saichi ang mga araw kasama si Shreya, at kahit hindi masama, nalaman niyang hinahanap ni Shreya ang Fruit of Evolution na ibibigay niya sa magiging asawa niya. Hindi nito masyadong sinabi, ngunit napansin ito ni Saichi. Binalaan siya ni Shreya na kung ang sinuman mula sa kanyang lahi ay kumain ng higit sa 10 prutas na ito, mamamatay sila dahil sa isang sakit. Sinabi din niyang papatayin niya ang sinumang magnakaw ng mga prutas. Nabigla, bumagsak si Saichi sa kanyang mga tuhod at tumangging saktan ang sinuman. Dahil dito, lalo pang napilitan si Shreya na pakasalan siya, ngunit sumigaw si Saichi na ayaw niya. Tinanong ni Shreya kung kinamumuhian siya ni Saichi, at sumagot si Saichi ng, "Hindi ko ikaw kinamumuhian," kaya huminto si Shreya sa pag-aalala at naging determinado na siyang pakasalan siya. Pagkatapos nito, nagdesisyon si Saichi na tumakas at tumakbo papunta sa kabubatan. Samantala, sa kabilang bahagi ng mundo, binigyan ng hari ng mundo ang mga mag-aaral ng mga mahiwagang gamit at sinabi sa kanila na sila lang ang makakapagtagumpay sa mundong ito. Matapos ang matinding pagsasanay, pinilit pa rin sila ng kanilang komandante na magpatuloy sa pagsasanay, ngunit lumipas ang mga linggo na walang pag-asa. Patuloy na naghahanap si Saichi ng kalayaan. Tumakbo siya ng ilang oras, ngunit nakita siya ni Shreya at sumigaw sa kanya na huminto. Ayaw ni Saichi na maging preso pa ulit ni Shreya, kaya ginamit niya ang kanyang kakayahang mabilis na galaw upang makawala. Patuloy siyang tumakbo ng mabilis hanggang sa makatagpo siya ng isang kakaibang pulang lungga na puno ng hangin. Narinig niya ang boses ni Shreya at pumasok siya dito.
Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, nakita niya ang isang kalansay na nakaupo sa isang trono. Tinanggap siya ng kalansay at sinabi niyang kailangan niyang maging malakas upang makarating sa lugar na ito. Tiningnan ni Saichi ang level ng kalansay, at nakita niyang level is a Dark Lord lang ito, kaya nagtataka siya kung paano ito pwedeng maging malakas. Ngunit sinabi ng Dark Lord na tingnan muli ito dahil itinago niya ang kanyang tunay na lakas. Nang tingnan ni Saichi, nakita niyang ang level ng Dark Lord ay 1,500 at napagtanto niyang malapit na siyang mamatay. Biglang nawala ang Dark Lord at lumitaw sa likod niya, tinangka siyang patayin gamit ang espada. Ngunit sa huling sandali, si Shriya ang dumating at pinagtanggol siya. Nakuha nito ang sugat mula sa espada ngunit naligtas si Saichi. Hinawakan ni Saichi si Shriya at sinabi niyang tuwang-tuwa siyang dumating siya ng maaga upang iligtas siya. Sumigaw si Saichi ng pangalan ni Shriya at binigyan siya ng recovery potion, ngunit sinabi ni Shriya na masaya siyang tinawag siya ni Saichi sa kanyang pangalan. Inamin niyang patay na siya at kaya lang siya nakakapagsalita ay dahil sa kanyang espesyal na kakayahan, ngunit hindi ito tatagal. Nag-isip si Saichi kung bakit siya mamahalin ng isang katulad ni Shriya. Bakit siya gagawin yon, lalo na't lagi siyang magaspang sa kanya at hindi siya tinignan ng ganoon? Ngunit para kay Shriya, si Saichi lang ang tao na nakipag-usap sa kanya ng normal. Kaya naramdaman niyang espesyal siya dahil may isang tao na tumingin sa kanya bilang isang normal na tao. Ang huling hiling ni Shriya ay pakasalan siya. Habang nakatayo si Saichi, patuloy nang umingiti ang Dark Lord, ngunit biglang nagalit nang makita ang ginawa ni Saichi kay Shriya. Kinuha ni Saichi ang kanyang espada at sinabi sa Dark Lord na wala siyang alam tungkol kay Shriya. Biglang nawawala ang Dark Lord at lumitaw sa likod ni Saichi, tinamaan siya at sinaksak ang kanyang mga buto. Naalala ni Saichi ang kabutihan ni Shriya, isang tao na hindi niya akalaing magiging mabait. Pumasok sa isip niya ang mga alaala ng mga sandaling magkasama sila, at sumigaw siya, "Mahal ko si Shriya." Narinig ito ni Shriya, at nagsimulang dumaloy ang mga gintong rosas sa paligid niya. Ginamit ni Saichi ang kanyang mahika upang magpadala ng agos ng tubig patungo sa Dark Lord, ngunit ini-absorb ito ng Dark Lord sa isang mahiwagang butas. Sinabi ng Dark Lord na tanggapin na ni Saichi ang kanyang kamatayan, ngunit nagmakaawa si Saichi, at nagsabing hindi pa niya nasasagot ang hiling ni Shriya, at hindi pa siya tapos sa kanyang huling ebolusyon. Sa bilis ng galaw, umatake si Saichi sa Dark Lord, at tinanggap ng Dark Lord ang pagkatalo, nagpasalamat sa pagiging malaya mula sa kanyang bilangguan. Nakita ni Saichi ang Dark Lord na muling nagkita sa kanyang iniwang pag-ibig, at magkasama silang nawala. Nagmadali si Saichi patungo kay Shriya, at sinabi niyang siya nga ang minamahal niya. Nagpasalamat si Shriya, at habang ang kanyang mga luha ay dumadaloy, nagsimulang maglaho ang kanyang liwanag. Ngunit bigla, nakita ni Saichi ang pinakamagandang babae na nakahiga sa lupa. Tumakbo ito patungo sa kanya, tinatawag siya, at tinanong kung siya ba'y kilala siya bilang si Shriya. Dito napagtanto ni Saichi na sa lahat ng oras, siya pala ay kasama ang pinakamagandang diyosa sa buong mundo. Binasa nila ni Saichi ang kwento ng Dark Lord, at ipinangako ni Saichi na pagkatapos nilang matapos ang misyon, tutulungan niyang magkakasama ang Dark Lord at ang kanyang minamahal. Naging matagumpay siya at binigyan si Shriya ng isang piraso ng tela para takpan ang sarili. Tumaas ang kapangyarihan ni Shriya at tinanong siya ng announcer kung anong matatanggap niya. Sinabi ni Saichi, ito ay isang biyaya mula sa langit. Isiniwalat ng announcer na matapos ang ebolusyon, magbabago ang mga mata, boses, at taas ni Saichi, at ipinakita niya ito upang magyabang na humanga kay Shriya. Nangako si Shriya na susundan siya saan man siya magpunta. Bago pa man sila makaalis, lumitaw ang isang mahiwagang hayop at binigyan sila ng gantimpala dahil tinalo nila ang Dark Lord, pati na rin ng mga gamit pang paglalakbay at mga damit. At saka sila na-teleport sa isang luntiang mundo, handa na para sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Bago nila marating ang lungsod, kailangan nilang talunin si Slim, isang kalaban na madaling tinalo ni Saichi. Pagkatapos ng tagumpay na yon, umangat ang level ni Saichi, at kumikislap ang kanyang mga mata. Ang kanyang helmet ay naging itim na goma, at isang kabibe ang nahulog sa tabi niya, nagko-congratulate sa kanya sa kanyang huling level up. Sinabi niya kay Shriya na ang helmet ay magtatago ng kanyang tunay na lakas mula sa iba. Bago sila umalis, nagbigay siya ng isang sorpresa at dahan-dahang pumasok sa lungsod. Pagdating ni Saichi, tinanong niya ang isang lokal na tao tungkol sa Adventure Guild, ngunit pinayuhan siya ng lalaki na huwag sumali sa guild.
Tinanggap siya ng bayani sa bayan, at nagpasya silang sundin ang kanyang payo. Ngunit tinanggihan ito ni Saichi, at agad na nagtungo sa guild. Tiningnan niya ito at inisip niyang 100% ito ay isang tunay na guild. Ngunit nang muling binuksan ang pinto, nakita niyang puno ito ng mga baliw na tao. Tinanong siya ni Shreya kung ano ang nakita niya sa loob, at si Saichi ay magtatangkang tumakas. Ngunit hinarangan siya ng guild master, at ipinakita ang kanyang mga kalamnan. Inanyayahan sila nitong magparehistro sa guild at dahan-dahang pinaakit sila sa loob gamit ang pagpapakita ng lakas. Ipinakilala sila ng guild master kay Haris, ang receptionist. Hinikayat ni Shreya si Saichi na mag-sign up, sinasabing lahat ay masaya sa guild. Sa wakas, nagpasya si Saichi na sumali sa guild, ngunit habang siya ay nakakakuha ng sarili niyang lugar, 3 magnanakaw ang biglang pumasok at nagsimulang sumalakay. Hinila nila si Shreya at inutusan siyang sumama sa kanila. Dinala nila siya sa bodybuilder, na nagtanong kung aalisin niya ang kanyang damit, dahil akala niyang talagang kaakit-akit si Shreya. Inalok siya ng kasiyahan at nangakong magiging maayos ang lahat kapag nakasanayan na ito ni Shreya. Ngunit tumakbo si Saichi mula sa kanilang mga kamay gamit ang mabilis na bilis, at nahulog ang mga magnanakaw na hindi siya matutunton. Namangha ang bodybuilder sa bilis ni Saichi, lalo na't karamihan sa mga bagong sali ay hindi nakakaligtas sa ganitong sitwasyon. Sinabi ng guild master na ang unang misyon ni Saichi ay mangolekta ng pera, at ipinakilala siya kay Supi at Arotoria na sasamahan siya. Napansin ni Saichi ang lakas ni Arotoria at pinuri ang kanyang kahangahangang lakas. Sumigaw si Arotoria at sinabi na hindi siya sasama sa misyon, ngunit iginiit ng guild master na dahil nakaligtas si Saichi sa mga bandido, tiyak niyang kaya niyang labanan ang malas ni Arotoria. Tinutulan ito ni Arotoria, ngunit nagpasya siyang tumulong at ipinakilala ang sarili bilang masamang swerte. Nagsimula silang maglakbay patungo sa kanilang unang misyon sa isang abandonadong bahay. Habang naglalakad si Saichi kasama si Arotoria, napansin niyang palagi siyang malayo sa kanilang lahat. Isang batang lalaki ang dumaan sa kanilang tabi at biglang nahulog. Pinilit ni Arotoria na tulungan siya, ngunit nahulog ang isang piraso ng kahoy sa kanila. Tiningnan ni Saichi kung okay sila, ngunit napansin niyang alam na ni Arotoria na may masamang mangyayari. Naging malungkot si Arotoria at sinisi ang sarili na lagi siyang may masamang kapalaran, at isinisi pa ang sarili sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Naniniwala siya na dahil sa sumpang ito ay mag-iisa siya habang buhay. Lumapit si Saichi at tinulungan siya, at sinabihan siya ni Arotoria na huwag magpasya ng mag-isa dahil maaaring magdulot ito ng kamatayan. Pagkatapos ng kanyang sigaw, tumakbo siya palayo, at naisip ni Saichi na isang mabait na tao si Arotoria. 5 buwan ang lumipas, at wala pa ring naging malakas sa kanilang lahat. Isang araw, tinanong ng receptionist kung may matutuluyan sila, ngunit dahil sila ay mga naglalakbay, wala silang matutuluyan. Inanyayahan sila ni Arotoria na magtulungan sa kanyang bahay, at masaya nilang tinanggap ang alok na yon. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at nagtanong si Arotoria kay Saichi na mangolekta ng mga halamang gamot bago umuwi. Matapos ang 1 oras ng paghahanap, narinig ni Saichi ang 3 goblins na nag-uusap tungkol sa pag-capture ng mga tao. Sinubukan niyang pigilan sila, ngunit sinabihan siya ng mga goblin na hindi siya makikialam. Tinawag nila ang isang higanteng troll at ginamit ang buong lakas nito laban kay Saichi. Ngunit si Saichi ay may nakatagong kakayahan na mag-absorb ng lakas ng kalaban at ibalik ito laban sa kanila. Nagtanong siya sa mga goblin tungkol sa kubo ng halamang gamot at mabilis silang tumakbo palayo. Nagagalit si Supi kay Saichi dahil hindi niya siya sinunod at pumasok sa teritoryo ng tao. Inamin ng mga goblin na nais nilang mag-cast ng teleportation spell sa buong lugar ng Black Dragon God. Masaya si Supi sa impormasyong ito, ngunit pinagsabihan pa rin siya ni Saichi, at sinabi na paparusahan siya ng 500 ulit araw-araw. Dumating ang araw ng pagsusulit ni Saichi sa guild at nakatanggap siya ng gantimpala. Ang susunod na araw ay nagsimula tulad ng karaniwan, kailangan ni Saichi na patumbahin ang isang slime upang makapasa sa pagsusulit, ngunit bago siya makapalo, nag-teleport ang slime. Nang makita ito ni Art, napansin niya na may mga nakatagong hiyas sa buong lugar. Gumamit siya ng telepathic spell at pinayuhan si Saichi na bumalik sa guild. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, aksidenteng na-activate ang teleportation spell at nadala silang pareho ni Saichi at Sirya sa ibang lugar.
Si Artia, na determinado upang malaman kung saan sila napadpad, ay binigyan si Saichi ng isang espesyal na bato upang matulungan silang maghanap ng isa't isa kung sila ay mapaghiwalay. Ngunit nagbago ang lahat nang makalabas si Saichi, at matapakan ang isang bato na nagdulot ng pader na tumayo mula sa lupa at naghiwalay sa kanila. Nagtataka si Saichi at sinubukan niyang basagin ang pader gamit ang kanyang mga kamay, ngunit nasaktan lang siya. Samantala, si Artia ay nakikipaglaban sa isang mami mag-isa, sugatan at nahihirapan, ngunit nag-ipon siya ng lakas at pinatay ito. Si Siria naman ay naghahanap ng paraan upang makalabas. Habang naglalakad, natagpuan ni Saichi ang isang lihim na kahon ng yaman, ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin agad. Ang kahon ng yaman ay nagsalita at pinakiusapan siya na buksan ito. Dahil sa pagiging mausisa, binuksan ni Saichi ito at natagpuan ang isang bad luck ring. Ang singsing ay may kakayahang i-multiply ang swerte ng nagsusuot nito ng negatibong 2. Habang ang liwanag mula sa singsing ay lumiwanag sa landas ni Siria, napagtanto nila kung bakit ibinigay ni Artia ang bato. Samantala, ang liwanag ng bato ay naging pula, isang palatandaan ng panganib. Natagpuan ni Artia ang kanyang sarili sa harap ng isang dragon, na malupit na nagsabi ng maligayang pagdating sa iyong kamatayan. Nang maghanda siyang makipaglaban, napansin niyang ang bato ay naging pula lamang kapag siya ay nasa panganib. Sinubukan ni Saichi gamitin ang bato upang hanapin siya, ngunit ito ay nabarahan ng pader. Nang magalit, patuloy niyang pinapalo ang pader. Si Siria ay nagtataka kung ano ang dapat nilang gawin habang patuloy si Saichi sa pagpalo ng pader. Si Artia, na nahihirapan laban sa dragon, ay nangangako na hindi susuko. Inilabas niya ang lahat ng lakas niya, nagbago siya at naging dragon, at ang kanyang apoy ay lumakas habang ang kanyang anyo ay nagbago. Sinubukan niyang talunin ang dragon, ngunit tinulak siya pabalik ng dragon. Ginugol ni Artia ang mga huling sandali niya, iniisip si Saichi at Siria, ang tanging dalawa na nagpasaya sa kanya sa kabila ng kanyang sumpa ng malas. Habang pinipilit ng dragon na tapusin siya, nagpasimula siya ng isang malupit na fireball. Habang papalapit ang apoy, humingi ng paumanhin si Artia sa kanilang kamatayan. Bigla niyang narinig ang boses ni Saichi na tinatawag siya. Sa isang iglap, nag-teleport si Saichi sa kanyang tabi at sinubukang atakihin ang dragon, ngunit ang malakas na enerhiya ng dragon ay tinulak siya pabalik. Nalaman ni Saichi na ang level ng dragon ay 5,000 at napagtanto niyang labis na sila sa lakas. Habang ang dragon ay sumabog ng matalim na panghampas, muntik nang matamaan si Saichi. Ginamit ng dragon ang Telecancel ability nito upang itrap si Saichi sa isang lugar, pagkatapos ay inihagis siya sa pader gamit ang buntot nito, kaya't naputok si Saichi. Nahulog siya at nagtataka kung bakit walang nag-aaktibong skill sa kanya. Sabi ng dragon na tatapusin na nito ang laban at inihanda ang pinakamalakas nitong spell. Sumigaw si Siria kay Saichi na gamitin ang water spell, at ginawa niya ito, nagdala ng isang malaking talon ng tubig na bumuhos sa dragon. Galit na galit ang dragon at umatake gamit ang apoy. Inaktibo ni Saichi ang skill niya at umiwas, ngunit muling tinrap siya ng dragon sa isang lugar. Nang magsimula siyang magsikap, binigyan siya ng skill ng God Announcer na nag-break ng spell ng dragon, kaya't nakagalaw siya muli. Ginamit niya ang i-short skill at natalo ang dragon. Habang nagsisimula ng mag-celebrate ang announcer, binigyan siya ng slap ni Siria sa mukha. Si Artia, na patuloy pa rin ang paggaling mula sa pagkakasugat, ay gumaling dahil sa herb ni Siria, pero sila'y napanatili pa rin sa parehong lokasyon. Sa paghahanap ng paraan palabas, binuksan ni Saichi ang taser box, kung saan kumain siya ng dragon fruit at nakakita ng isang itim na code. Pagkatapos, dumating ang reward letter na may kasamang tawag sa telepono, at pinapunta sila sa kanilang susunod na gawain. Nagising si Artia at, sa takot, humiling kay Saichi na ilagay siya pababa. Gayunpaman, patuloy pa rin siyang tinatablan ng malas. Nagpasalamat siya kay Saichi at ipinakita ang mga luck points nito na may negative na 2 milyon. Ang malas na ito ay kasama na niya mula pa sa pagkabata at palaging nakakaapekto sa mga tao sa paligid niya. Nagsorry siya kay Saichi at sinabi na hindi niya kayang magdala ng malas sa kanila. Sinabi ni Saichi na hindi siya nagdala ng malas sa kanila at sumang-ayon si Siria. Lumipas ang mga araw at naghanap si Saichi kay Artia, na nawawala mula noong huling pagkikita nila. Sa wakas, natagpuan niya siya sa likod ng isang pader na kanyang itinayo noong test. Sinabi niya kay Artia na mahal siya ng lahat at namimiss siya, at nag-isip kung paano siya pasiyahin.
Niyakap siya ni Saichi at nangako na mananatili siya sa tabi niya hanggang tumawa siya ng buo. Tumigil na sa pag-iyak si Arkia at nagpasalamat kay Saichi para sa kabutihang ginawa nito. Nag-isip si Saichi kung may paraan bang matanggal ang malas ni Arkia at naalala niyang ang swerte nito ay laging negative. Binuhat niya si Arkia at ibinigay ang isang singsing na sinabing ito ay Happy's Ring at makakatulong itong baguhin ang malas niya mula sa negatibo 2 milyon patungong panandang pandagdag 4 milyon na alisin ang sumpa. Inaasahan niyang hindi na siya magkakaroon ng malas. Sinabi niyang palagi siyang susuporta sa kanya. Ngunit itinulak siya ni Arkia at tumakbo palayo. Naghanap si Saichi at pagkatapos ng ilang araw, natagpuan niya siya. Sinubukan ni Saichi na linawin ang hindi pagkakaunawaan, ngunit hinalikan siya ni Arkia ng passion, at na-realize niyang hindi ibinigay ni Saichi ang singsing dahil akala niya ay magdadala lang ng malas. Sinabi ni Arkia na hindi siya interesado sa malas dahil mahal niya si Saichi. Tanong ni Arkia kung maaari pa ba siyang manatili kay Saichi, kahit hindi siya katulad ng ibang babae, at ipinangako niyang palaging magbibigay ng pagmamahal. Nahulog si Saichi sa kanyang nararamdaman at itinulak siya palayo, hindi sigurado kung anong gagawin. Nang makita sila ni Sirya, natakot si Saichi. Ngunit sinabi ni Sirya kay Saichi na tanggapin na si Arkia. Medyo nalungkot si Saichi, at napagtanto niyang hindi niya kayang itago ang dalawa, pero nagpasalamat siya kay Sirya dahil naging mabait itong kaibigan. Lumiko siya kay Arkia, tinawag siya nitong Nishi, tulad ng tawag ng malapit niyang kaibigan, at hinalikan siya ulit. Ilang linggo ang lumipas, nag-dinner si Saichi at Sirya nang mag-abala ang Guildmaster. Nagsabi siya ng kwento tungkol sa kung paano kayang magdala ng kabayo ang adventurer ng mabibigat na gamit habang naglalakbay. Nakikinig si Saichi ng mabuti, ngunit napansin niya ang isang bagay, ang kastilyo at ang kabayo ay may magkaparehong underwear. Naglabas ang Guildmaster ng mapa mula sa kanyang underwear, at ibinigay ito kay Saichi, ipinakita kung saan makikita ang pinakamahusay na kabayo sa lugar. Natutunan ni Saichi na ang lokasyon ay magdadala sa Royal Cup, isang mapanganib na karera ng kabayo na may grand prize. Ipinakita ng Guildmaster ang 3 kabayo, ang Dragon Horse, na pinaka-inaasahan ng mga adventurer, pero napakamahal, ang Deer Horse na may mataas na heart power, ngunit madaling patumbahin ng isang slot, at isang car na kilala sa pagiging magulo at mahirap pakialaman. Ang Car Horse, na tinatawag na Gandhi, ay may reputasyon ng pagiging magulo at nagpapahintulot lamang sa mga nakakaintindi ng yoga na lapitan ito. Nang subukan ng stable owner na patpatin ang tiyan ni Gandhi, piniga siya ng kabayo gamit ang mga tuhod nito. Nanonood si Saichi at naisip kung paano makikipag-usap sa kabayo. Kasabay nito, sinabi ng Asian System kay Saichi na natutunan niya ang isang bagong skill. Sabik na subukan nito, lumapit si Saichi kay Gandhi para makipag-usap, ngunit naglunsad si Gandhi ng isang nakamamatay na atake sa kanya na muntik niyang matamaan. Pagkatapos, sinubukan ni Gandhi na durugin siya muli, ngunit nagawa ni Saichi na pigilan siya, hanggang sa mahawakan ni Gandhi ang mga binti ni Saichi, at itaas siya, na pilit siyang pinapagsuko. Pinapagawa ni Lolo Don kay Saichi na mangako na susundin niya ang mga utos nito. Ang may-ari ng stables, na ipinadala sa Kuma, ay sinubukang pigilan sila, ngunit natulungan siya ni Lalan at itinapon siya sa pader, kaya't pinayagan silang umalis. Masayang-masaya si Lalan dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na makalabas, at gustong-gusto niya ang lungsod, pero mas lalo niyang na-enjoy ang masasarap na pagkain na ipinamigay ni Saichi sa kanya. Kailangan pa rin niyang bumalik. Habang nasa labas, nakatagpo sila ng isang babaeng malungkot na si Mai, na pinipilit hikayatin ng artist club na sumali sa isang darating na painting competition. Ang kompetisyon ay nakatakdang ganapin isang buwan pagkatapos ng Royal Palace event at magtatampok ng mga artista mula sa buong kaharian. Pakiramdam ni Mai na hindi sapat ang galing niya sa pagguhit para sa ganitong kompetisyon, ngunit hinikayat siya ni Saichi na sumali. Sinasabing siya rin ay sinusubukan labanan ang kanyang mga takot sa pamamagitan ng pagsali sa Royal Cup competition. Inaasahan niyang makakapasok siya sa top 3 at matutulungan si Mai na malampasan ang kanyang pangarap. Ang mga mata ni Mai ay kumislap at napukaw ang kanyang inspirasyon sa mga salita ni Saichi, kaya nagsimula siyang maniwala sa sarili. Dumating na ang araw ng kompetisyon, at sumang-ayon si Saichi kay Lalan habang naghahanda silang magkarera, at ang kanilang mga asawa ay nagsusuportang nanonood mula sa mga stands. Ang pangunahing layunin ni Lalan ay manalo sa ika-5 gantimpala, isang malaking putahe ng isda,
habang ang ibang mga kalahok ay nakatutok sa unang gantimpala, isang espesyal na araw kasama ang maganda at kilalang Lakri Varys ng kaharian. Nasa kontrol si Lakri at Lona, at binaril ni Lona ang isang kanyon bilang signal ng pagsisimula ng karera. Tulad ng inaasahan, ang Chad Deer Horse ng magkapatid ay kumilos matapos ang tunog ng kanyon at nagsimula ng karera. Ngunit si Lalan, na unang puno ng enerhiya, ay nahirapan na magpatuloy dahil hindi siya kumain ng almusal dahil sa sobrang excitement. Napagod siya sa karera. Si Saichi, na nakakita ng kanyang paghihirap, ay tinulungan siyang maging masigla at binigyan siya ng Foot of Elation, at agad na bumalik ang lakas ni Lalan at tumakbo ng mabilis patungo sa mga karibal. Ang ilang mga karera ay nakikipaglaban sa isang pangkat ng mga grade I na lobo, ngunit hindi pipigilan ni Lalan ang kahit ano para makarating sa kanyang layunin. Tumalon siya ng mataas at bumagsak ng malakas, nawasak ang lahat ng mga hadlang sa kanyang daraanan. Ang beast ay nag-charge ng buo, tinamaan si Hooker at tumilapon sa isang pader. Ang ibang mga karera, na nagulat sa nangyari, ay natakot kay Lalan at umatras mula sa karera. Ito ang nagbigay kay Saichi at Lalan ng pagkakataon upang manguna at manalo. Kahit na nanalo, malungkot si Lalan dahil hindi siya nakatikim ng paborito niyang putahe, ang tamalay. Pin-thank ni Saichi siya sa pagsali at nangangako siyang pakakainin siya ng masarap na pagkain, na nagpatakbo ng luha sa mata ni Lalan at nahulog siya sa mga bisig ni Saichi. Bigla may nangyaring pagbabago. Isang liwanag ang pumalibot kay Lalan at ipinakita ang kanyang transformation sa isang hubad na babae. Nagulat si Saichi sa kanyang transformation, kaya't sinubukan niyang pigilan ang sariling tingnan ang kanyang mga malalaking dibdib. Pumasok si Art at Siria sa kwarto at nagulat nang makita si Saichi na mag-isa kasama ang hubad na babae. Sinubukang ipaliwanag ni Saichi na si Lalan ay dating isang goyla, ngunit pagkatapos kumain ng Foot of Elation, siya ay naging isang magandang babae. Nakinig si Art at nagsimulang maintindihan, at nagpasya siyang dalhin si Lalan sa mall para tulungan siyang magbago ng hitsura. Sa mall, sinusuportahan ang bagong itsura ni Lalan at sa mga sandaling iyon, dumating si Lakri Varys. Walang sinasabi, hinila niya si Saichi papalayo at nag-acting innocent. Sa Demon World, tinawag ng anak ng Demon Lord ang kanyang army commander para sa isang mahalagang pagpupulong. Gusto niyang pag-usapan ang isang liham mula sa Vim Kingdom. Lahat ay nagulat dahil ang mga tao ay may kontrol sa mga demonyo, ngunit sumang-ayon sila sa plano dahil sa kanilang katapatan. Ngunit si Cray, ang assistant, ay hindi sumasang-ayon at may sariling lihim na layunin upang magdulot ng kaguluhan sa mundo. Samantala, dinala si Saichi sa Ark Castle, kung saan kailangan niyang mag-spend ng araw kasama ang mga Lucky Warriors. Si Kazuki at ang ibang mga bayani ay dinala sa Barbados Academy, kung saan gagamitin silang mga piyesa sa digmaan laban kay Demon Saichari Loki. Ang leader ng grupo, si Lucy, isang matapang ngunit mababang lalaki, ay nagtanong kay Saichi kung pwede silang maglaro gamit ang kanyang espada sa kama, pero mas interesado si Saichi na makaalis agad sa palasyo. Kinuha ni Lucy ang kanyang armas at inatake si Saichi ng mabilis, pero palaging nakakailag si Saichi sa bawat hampas. Lahat ay nagulat na kaya niyang iwasan ang mga atake ni Lucy. Si Lucy ay nagtakda ng mas malakas na pag-atake, ngunit patuloy na iniiwasan ni Saichi ang bawat isa. Pagkatapos, inanunsyo ng system na na-unlock ni Saichi ang tatlong overpower skills, Adaptation, World Vision, at Reflex. Gamit ang mga kakayahang ito, pinigilan ni Saichi ang atake ni Lucy at tinalo siya, inilabas ang kanyang espada laban sa kanya. Nagulat ang lahat dahil may nakatalo sa kanilang kapitan. Si Lucy, na humanga, ay yumuko kay Saichi at tinawag siyang i-master. Humingi siya ng paumanhin at ibinahagi ang kanyang kwento sa buhay. Natutunan niyang maglakad mag-isa ng bata pa siya, at habang lumalaki ang kanyang kakayahan, tumakbo ang mga tao mula sa kanya. Ngayon, matapos matalo, si Saichi ang unang hindi natatakot maging kanyang master. Iminungkahi ni Saichi na panatilihin nilang simple ang lahat at hayaang mangyari. Bago makapagpraktis ng bagong kakayahan si Saichi, ipinagbigay alam ng isang maid na may isang taong pumasok at inatake ang hari. Nagtakbuhan sina Lucy at ang iba pang mga miyembro ng grupo papunta sa eksena, ngunit tinanggihan ni Lucy na samahan sila ni Saichi dahil siya ay isang outsider. Gayunpaman, ginamit ni Saichi ang kanyang Ward Vision skill upang matukoy ang lokasyon ng manghuhuli. Nagdesisyon siyang tumulong at hulihin ang intruder. Nang malaman ni Saichi na ang mamamatay tao ay isang batang 8 taon gulang, siya ay nagulat.
Kasama ng batang ito ang isang batang babae na ang pangalan ay Legorom na pumutok ng isang kahon at nakita si Saichi. Sinubukan niyang itapon ang isang dagger sa kanya, ngunit madali itong nahuli ni Saichi at automatikong nag-activate ang kanyang reflex skill. Ang dagger ay napunta sa isang pader. Nagbuni si Saichi ng magaan, iniisip na wala siyang nasaktan, ngunit agad na pinakawalan ng batang babae ang sarili at naglunsad ng isang nakamamatay na atake. Iniiwasan ni Saichi ang lahat ng kanyang mga hampas at tinamaan siya sa balikat, napapatumba siya at nawalan ng malay. Dinala ni Saichi siya kay Lucy at sa iba na nagulat din sa kung gaano kalaki ang katawan ng batang mamamatay tao. Ibinunyag ni Lucy na ginamit ni Ollie ang isang cursed na weapon na tinatawag na cursed knife sa hari na nagdulot ng malalim na pagkakatulog sa kanya. Labis na nalungkot si Saichi dahil hindi niya layuning saktan ang hari. Dahil sa pakiramdam ng kasalanan, nagpasya siyang maghanap ng paraan upang matulungan siya. Nang makarating siya sa kanyang kwarto, nagulat siya nang malaman na ang hari ay ang parehong mabait na tao na nagbigay sa kanya ng payo tungkol sa relasyon noong nakaraang linggo sa coffee shop. Naisip ni Saichi kung nagbigay ba siya ng tamang respeto sa hari. Pumunta si Florio, ang nakatatandang kapatid ni Lucy, upang magmakaawa kay Lucy na ibalik ang hari sa normal, ngunit ipinaliwanag ni Lucy na walang anuman sa mundong ito na makakayos sa hari. Kaya, gamit ang kanyang magic creation skill, nilikha ni Lucy ang isang spell upang kontrahin ang epekto ng cursed knife. Gumamit din si Saichi ng kanyang magic upang gumawa ng bagong spell na tinatawag na invert magic, na tumulong sa pagpapagaling ng mga panloob na sugat ng hari. Nang magising ang hari, ipinangako nito kay Saichi ang isang malaking gantimpala, at tinanggap ni Saichi ito, na nagtanong kung maaari siyang mag-ensayo kasama si Lucy at ang Lucky Warriors. Samantala, naguguluhan si Kaiser kung bakit ipinadala ng hari ang kanyang mga hero sa Barbados Academy, ngunit ang tunay na mastermind ay si Dima Hello, na gumamit ng isang magical bracelet upang gawing alipin ang mga hero. Galit na galit si Kaiser at nagpunta upang harapin siya, ngunit inatake siya ng isang matalim na palaso. Mabilis niyang pinutol ito gamit ang kanyang espada, at inutusan siya ng hari na alamin kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Bumisita si Artia kay Saichi at Siria sa kastilyo, at nang makita ni Artia si Lucy, nagulat siya dahil may isa na namang babae sa buhay ni Saichi. Naisa nang suntukin ni Artia si Saichi, ngunit mabilis na ipinaliwanag ni Saichi na si Lucy ay isang sidekick lamang ng leader ng gang at wala ng iba. Nagpakilala silang lahat at si Phil na nahihiya ay nagsabi na may asawa, kasintahan, at alalay siya, ngunit hindi alam ni Saichi ang ibig sabihin nito. Samantala, nagdesisyon si Lorna na gamitin ang kakaibang taktika upang mapilitang magsalita si Ollie. Nang hindi gumana ang unang paraan, mas pinahirapan niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang mainit na plato ng pagkain. Hindi makakain si Ollie dahil siya ay nakatali, kaya amoy lang siya ng amoy ng pagkain. Hindi na matiis ni Saichi ang kalupitan ni Lorna, kaya binasag niya ang pinto upang pigilan siya. Pinagalitan ni Lucy si Lorna dahil sa pagiging magaspang, at dahan-dahan niyang tinanggal ang takip mula sa mata ni Ollie at binigyan siya ng pagkain. Nagulat si Ollie na ang hari ay patuloy na mabait sa kanya sa kabila ng lahat ng nangyari. Napansin ni Lucy ang isang kwelyo sa liig ni Ollie na kinilala niyang isang insult collar na ginagamit ng scholar. Ang sinumang may suot nito ay kailangang sumunod sa mga utos mula sa maskara na isinusuot nila. Tinanong ni Saichi kung bakit hindi alisin ni Ollie ang kwelyo, ngunit ipinakita ni Ollie kung anong mangyayari kapag sinubukan niyang alisin ito at agad siyang nakaranas ng electric shock. Determinado si Saichi na matulungan siya, kaya gumamit siya ng kanyang magic upang gumawa ng spell na magpapabreak ng kwelyo. Pagkatanggal ng kwelyo, umiyak si Ollie ng malakas, dahil sa wakas ay malaya na siya. Pinatnubayan siya ni Siria. Ibinihagi ni Ollie ang kanyang malupit na kwento. Sinabi niyang noong bata pa siya, pinahirapan ang kanyang pamilya ng Kaiser Empire. Dahil sa kanyang kagandahan, inagaw siya mula sa kanyang ina at ginawang isang deadly warrior. Nakaramdam siya ng pagkakasala sa pagiging kasangkapan ng Empire. Pinanatag ni Saichi si Ollie, sinabing hindi niya kasalanan at mabuti siyang tao. Ipinangako niyang ituturing siya bilang isang nakababatang kapatid, at magbibigay siya ng suporta na kailangan niya. Habang natututo si Chi kung paano kontrolin ang kanyang monster magic power, aksidenteng na-activate niya ang kanyang endless health skill.
Bago pa siya makapag-isip, dumating si Nagasal at Arius at ipinakilala sa kanya si Holy Mage Banbas, ang pinakamagaling na magician na kilala sa pagmaster ng lahat ng klase ng magic. Si Banbas din ang principal ng Barbados Magic Academy kung saan nag-aaral si Kazuki. Napag-usapan nila ang Kaiser Empire at kung paano ang mga bayani lamang ang pinapayagang pumasok sa academy. Hindi nagtagal, dumating ang isang gwardiya at nagsabi na maraming monsters na nakita sa isang kalapit na bayan. Ang mga adventurers ay naghanda para sa laban, at nangako si Olivas na gagawin ang lahat para iligtas ang kanyang bansa, ngunit pinayuhan siya ni Saichi na huwag pilitin ang sarili. Tumalon si Gasal mula sa pader habang ang ibang adventurers ay naghahanda para makipaglaban sa mga monsters. Ang lahat ay sumunod kay Gasal, sabay-sabay na nagsisigaw ng war ni Rai. Pero sinabi ni Holly kay Saichi na mag-obserba na lang, habang si Nagasal, Aris, ang Rose Clan, at iba pang adventurers ay gumagamit ng kanilang mga espesyal na galaw para malampasan ang mga monsters. Humarap ang may-ari ng calf sa Beast King at kinagat siya, na nagulat ang lahat, ngunit ipinakita ng Beast King na siya pala ay isang legendary Asian. Binago ni Siria ang kanyang braso at ginawang gorilla, at pinatay ang isa sa mga gorilla warriors. Ginamit ni Art ang kanyang makapangyarihang ice spell, Ice Progen, para tapusin ang kanyang kalaban. Si Lulu naman ay nagpakawala ng mga malalakas na sipa at tinanggal ang bawat monster sa kanyang daraanan. Hindi nagpatalo si Holly, kaya ginamit niya ang magic spell na Chavarat. Nang hindi pa rin yun sapat, ginamit niya ang kanyang ultimate D-magic, ang Chow Tornado, na nagwalis sa lahat ng kalaban. Pero napansin ni Holly na may mas malaking grupo ng mga monsters na nakatago sa kabubatan, doble ng laki ng unang grupo at bawat isa ay mas malakas. Ito na ang huling labanan, at ito ang magtatakda ng kapalaran ng kanilang kaharian. Hindi gumagana ang kanilang mga atake sa mga monsters na ito. Isip ni Saichi ng paraan para makagawa ng isang spell na pwedeng magwalis sa lahat ng monsters. Ginawa niya ang spell na God's Judgment na magwawalis sa lahat ng monsters mula sa langit. Pero nang itapon niya ang spell, wala itong nangyari. Dito nag-activate ang kanyang Kaiser skill, Jasmine ability, at nag-unlock ang bagong mga skill para sa bawat isa. Napagtanto nila na sa tulong ng God's will, matatalo nila ang kahit sino na magbabanta sa kanila. Sa wakas, nagtagumpay sila sa laban at ang ilaw mula sa mga natalunang monsters ay tumama kay Saichi na nagdulot sa kanya ng 100 level up. Matapos ang laban, napansin ni Saichi na nagsalita na ang system voice na nagsasabing na-unlock na niya ang maraming bagong skills. Ngunit tinanggihan ng hari ang mga alok ni Saichi at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Tumakbo ang mga kaibigan ni Saichi upang makita siya matapos ang labanan, at pinaalala ni Oligua kay Saichi ang pagkakataong pinatpat niya siya sa ulo. Nagtanong si Holy Match kay Saichi kung maaari din siyang patpatin sa ulo, pero humingi siya ng paumanhin at tinanong kung bakit nagbigay siya ng ganoong magandang alok. Ipinaliwanag ni Holly na ang spell na ipinataw ni Saichi sa mga monsters ay ang pinakamakapangyarihang magic na nakita niya, kaya't gusto niyang maging guro si Saichi sa kanyang academy. Gayunpaman, tinanggihan ni Saichi dahil ayaw niyang iwan ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Holly na pwede niyang isama ang kanyang mga kaibigan sa academy. Iniisip na si Siria ay magiging perpektong estudyante, si Lu ang magiging martial arts coach, si Art ay magiging guro ng destructive magic, at si Oliva ang magiging partner niya. Tumanggi pa rin si Saichi, ngunit nagdesisyon ang lahat ng mga babae na sumama sa kanya saan man siya magpunta. Sa huli, nagdesisyon si Saichi na gugulin ang huling mga araw ng kanyang kalayaan, kasama ang kanyang harem team. Nag-enjoy silang lahat sa ilang quality time, kung saan pinakain ni Saichi si Lu ng kanyang paboritong pagkain, at nanood sila ng pelikula, kasama si Art nang dumating ang pagkakataon para kay Siria na makipag-date kay Saichi. Nagtanong siya kung maaari ring isama si Oligua, dahil madalas siyang mag-isa kapag sila lang ni Saichi. Masaya si Siria na makita na masaya si Oli, at nag-enjoy sila ng lahat sa tabi ng ilog. Nagpasalamat si Saichi kay Siria sa pagmamahal nito sa kanya, at sinabi niyang mahal din siya nito. Nang marinig iyon ni Siria, nagsimula siyang umiyak, at nagpasalamat kay Saichi sa paglalaro kasama ang kanyang ina. Habang naglalaro sila, isang lobo ang dumapo mula sa itaas. Nakilala ni Saichi ang isa sa mga babae, at ang announcer ay nagsimula ng painting competition. Ipinakilala nila ang sikat na artist na si Leon Bridger, na naaalala ni Saichi na narinig na niya. Ipinakita ng unang kalahok si Clay Berger, ang kanyang painting na pinatahimik ang lahat.
Nang dumating ang turn ng susunod na kalahok, dahan-dahang lumapit siya at ipinakita ang kanyang painting na isang magandang larawan ni Saichi na mukhang isang legendary warrior. Ipinaliwanag niyang ang lalaking nasa painting ay ang kanyang hero, at ang ulo ni Saichi ay tumingala na may pagmamalaki hanggang sa isang kakaibang pakiramdam sa kanyang mga tainga ang dumapo sa kanya. Matapos ang patimpalak, pinuri ni Saichi si Mai dahil sa mabilis niyang pagkapanalo. Sinabi ni Mai na inalok siya ni Leon ng trabaho bilang estudyante sa City of Arts, kahit na natamo na niya ang kanyang layunin. Ngunit nalulungkot siya dahil aalis na si Leon. Sinubukan ni Saichi na pasayahin siya at nangakong babalik siya sa kanilang tahanan pagkatapos niyang magtapos ng pag-aaral. Pagkatapos niyang tapusin ang pag-aaral sa sining, gagamitin niya ang lahat ng kanyang kasanayan at ipapakita ang kanyang progreso. Samantala, bumalik na sa kabiserang lungsod sina Lucy at ang iba pa. Malungkot si Lucy dahil pupunta si Saichi sa academy. Nais niyang sumama siya kay Saichi, ngunit sinabi ni Saichi na marami siyang mahalagang bagay na kailangang asikasuhin at maaari naman siyang bisitahin ni Lucy anumang oras. Habang nasa tabi ni Damonlad, pinagalitan niya ang kanyang hukbo dahil muli silang nabigo na talunin si Saichi. Lalo niyang pinuna si Cress dahil sa pagiging mahina, ngunit humingi ng paumanhin si Cress at sinabi niyang ang pagtalikod ay ang pinakamahusay na opsyon. Binanggit ni Damon ang tungkol sa pagkolekta ng higit pang kadiliman, kamatayan, at malas, at nagtataka kung saan makakakita ng ganitong kapangyarihan. Iminungkahi ni na Inigria at Listeria na kunin nila ang buhay ng mga estudyante mula sa Barbados Magic Academy. Pabalik sa kaharian, naghahanda sina Saichi, Art, Lalan, at Holy Match na umalis para sa kanilang paglalakbay. Nagpaalam sila sa lahat. Isinasaalang-alang ni Saichi ang lahat ng mabubuting tao na nakilala niya sa mundong ito habang nagsisimula siya ng bagong pakikipagsapalaran. Habang papalapit na sila sa academy, sinabi ni Limaj na malapit na sila. Napagtanto ni Saichi na marahil ay itinadhana siyang lumayo mula sa buhay eskwela upang makatagpo ng kanyang hinaharap. Biglang dumating si Mistress Power Ranger na tinawag ang sarili bilang Hero of Justice, Carland ng Shirt at Victoria. Napagtanto ni Saichi na magiging magulo ang kanyang buhay sa academy, ngunit kahit papaano ay kasama pa rin niya ang lahat ng mga babae. Natapos ang video, salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Anime Tagalog Hub.